Welcome to Henry KNG TV. Good morning po. Ayan po, ngayon po nandito tayo sa school. Ayan po, yung nakikita niyo po na yan po ay mustasa. Bali, binunod ko po yan dun sa aking taniman ng mustasa. Ito po ay mga batang pula pa ng mustasa. Kumuha lang po ako sa makapal. Kasi po, ito, nag-sample po ako ng hydroponics kung tawagin. Ngayon lang po ako gumawa nito. Yan, hindi po kabisado. Bali, yan po, pinag-aaralan ko pa po ngayon yan. Parang, ito po yung aking, kumbaga sani project lang to. Sinubukan ko lang po. Bali po, nanguha ko ng 2 bote nitong empty bottle ng soft drinks pala. Tapos po yan, namulot po ako ng, kumuha po ako sa basurahan itong pinagamitan na styro cup. Styro cup po ito. Ayan po, binutasan ko sa ilalim. Tapos po nilagyan ko po siya ng lupa na may kahalong tawag dito, carbonized rice hull. Ayan po, makita nyo. Ayan. Yan po yung lupa niyan, may halo po, mas marami po dyan yung carbonized rice hull kaysa sa lupa. Ngayon po, tagaraw po kasi. Inobserbahan ko po kasi, pagka po nagtanim ako, nagdirect ako sa lupa, nangyayari po, madali po siyang matuyo. Obligado po siyang araw-araw na diligin o araw-araw na diligan. Kaya po ang ginawa ko ay ito nga po, nag-ano ako dito. Titnan ko po kung ano magiging resulta, kung lalaki po sila na maganda. Kasi nga po ito ay parang nakapermis po sa kanya tubig. Hindi po kagaya doon sa lupa, natutuyuan po siya. Kaya po siguro nababansot yung ibang tanim ko dahil nga po nagkukulang sila sa tubig. Kaya po yan ang ginawa ko. Hydroponics po kung tawagin ito. Yan, sinubukan ko lang naman po kung okay po. At susunod po kung magiging okay po ito, manguha po ako ng maraming plastic bottle at gagawa po ako ng ganito. Kasi nga po, bali magiging tipid din ito dahil nakapermis po yung tubig dyan. Yung lahat po ng tubig niya, nang kukonsumo lang po dyan itong mga punla na mustasa o kahit ano po mga itanim ko. Hindi po kagaya pagka nakadirect sa lupa. Ang nangyayari po, sinisipsip po ng lupa yung mga tubig. Kaya po maggastos sa tubig. Ito po siguro, sa palagay ko, hindi po ito maggastos sa tubig dahil nga po hindi po sila tumatapon o hindi sila sisipsip ng lupa. Yung halaman lang po ang sisipsip sa kanila. Ayan po. Tapos po ito po ilalagay ko naman sa lugar na hindi masyadong arawan. Pwede, wag lang po yung maghapong naarawan. Ika nga po yung medyo nalililiman din para hindi po masyadong mahirapan sa init itong mga punla. Kasi nga po ngayon po ay tagaraw. Ayan po. Ito pa nga po pala, may nagbigay po sa akin ng mga buto. May nagbigay po sa akin ng isang kaibigan na maraming klaseng buto po ito. Binigyan po niya ako. Ito daw pong upo na to napakahaba daw po nito. Buto po ng upo to. Buto ng upo, patani, kahit papaya. May buto rin po pala ng papaya. Ayan po. Ito po yung buto ng papaya. Ayan natin, sasample ng oil. Ayan po, buto po ng papaya. Binigay po ng aking kaibigan. Tapos po ito, buto ng patani. May buto po ng okra dito. Ayan po, pati po buto ng kamatis. Meron din po, tomato. Yan. Ito po yung kamatis na to. Pwede ko na po itong ipunla. Kasi nga po, saktong-sakto po ito. Pagdating siguro ng tagulan, pwede ko na po siguro itong itanim. Yan po, kaya po pwede ko na po itong punla ngayon. Kaso nga lang po, kailangan din po nito ng magandang pag-aalaga. Kasi nga po, pagka hindi na alagaan na maganda itong punla na to, hindi na po ito lalaki. Kasi nga po, sa sobrang init. So ito, upo. Ayan po yung upo. Ito pong upo na to, marami yung klase po May upo po itong mahahaba. Yung mahahaba daw po, ang sabi nung nagbigay sa akin, ito daw pong upo na to ay payat na mahaba. Pero ibang kas po, meron din po silang upo na binigay sa akin na may isi lang. Ayan po. Yung kulay lang ito. Hindi ko alam kung ano ito. Kung ito ba mahaba o ito yung tinatawag na palo-palo. Pati po buto ng meron din dito, buto ng okra. Sari-sari pong buto to. Ito raw pong buto ng upo na to. Ayan daw. Ito daw pong buto ng upo na to. Ito daw po ay galing sa Pangasinan. Ito daw po yung mahaba na
kung tawagin ay upong haba. Ayan. Hindi na po ito masyadong mataba, pero ito daw po ay mahaba. Ayan po yung upo. Napakarami po ito binigay sa akin. May umaga lang po, binigay niya po sa akin to, pinadala po sa akin dito sa likod sa school. Kasi nga po noong isang araw, binigyan ko naman siya ng binhi ng malunggay na mahahaba. Ayan po. Ayan po, dito po sila lagay sa lugar na to. Ito po ay pantok. Ito po itatagaya po ng pantok. Ito po ay mataas. Nakaano po ito. Ito po ay dating imbaka ng mga garden soil. Dito po siya ilalagay kasi nga po para hindi magawa ng mga bata. Ayan po, hindi ako ng konting bakod. Ayan po, ilalagay ko pa ng kawayan dito para hindi pumakat ang mga bata. Pero wala naman pong bata ang pupunta dito. Kaya nga po, for safety lang. Ayan, ito po yun. Bali, dalawa pa lang po yung aking bote. Kaya po, yan po muna. Ngayon po, habang wala po ako mga naiipon na bote, ang gagawin ko po muna ay yun nga po, sasabugan ko po muna, binukal ko po ito at sasabugan ko po muna ng ito po, pechay. Nakakuha po ako ng buto ng pechay doon sa kubo. Ayan po, nakakuha po ako kanina habang nag-iikot-ikot ako. Sasabugan ko po muna ito pansamantala kasi nga po wala po akong tanim na pechay. Puro mustasa po yung nakatanim ko doon sa gawid doon. Ayan nga po, doon sa gawid doon, mga mustasa po yung nandun. Katunayan niya po, ako po ay nakaharvest na doon. Binuro ko na lang po ng isang araw, nakakuha po ako ng 8 tab. Ayan po. Tapos po marami po pong natitira. Ito nga po yung dalawa na aking pinag-eksperimentuhan o pinag-aaralan, o hydroponics kung tawagin. Ito po yung sa beginners daw kung tawagin. Ito po yung panimula. Kaya po yan, ito ngayon, sasabuhan ko po ito ng pechay. Yan po. Ayan po, nasabugan ko na. Ito naman po yung maming hapon ni aking didiligin. Habang pagka nagdilig po ako ng dito ng aking sitaw, saka ko po ito didiligin. Ito po yung mga sitaw ko dito. Medyo malalaki na rin po. Ayan. Ito po mga sitaw po yan. Tapos may kamatis pa. Ayan po. Ayan po yung mga sitaw. Pagdilig ko po na mamaya, tsaka ako po didiligin itong pechay na to. Ayan po. Ayan po, hapon na. Ginawan ko po sila ng bakod pansamantala. Kasi nga po para huwag matapakan ng mga bata. Nakapagdilig na po ako doon ng aking mga sili, aking mustasa. Ito yung sitaw, nadilig ko na rin po. Ito po ngayon na aking didiligin. Ito, taba-taba ko na po yung hose. Didilig ko na po yung tanim ko kanina na pechay. Ayan. Ayan po yung mga pechay ko. Ayan, didilig ko na po sila para mabilis po yung tumubo. Kung tutubo, kasi po yung buto na yan, stuck po yan. Hindi ko na alam po kung tutubo pa yan. Matagal na pong, kasing matagal na pong buto yan. Siguro mga ilang buwan na rin. Hindi ko lang po alam kung tutubo pa. Sana po tumubo pa. Ayan po. Ayan po, titigmakin ko po sila mabuti para malaman kung tutubo pa. Pagka hindi po tumubo, bibili po ako. Kasi po sayang po yung buto na nakuha ko dun sa may kubo. Nakaipit po doon. Nakalimutan ko po. Natago po doon. Kaya po nang hinayang ako, kaya po yan, sinabog ko po siya dito. Ayan po. Maganda po ito, kahit paano aani rin po dito. Ito pong lupa dito, ay dati po ito na istakan ng mga lupa na organic. Kaya po ito ay matatabang lupa. Kaya po nagsabog ako ng pechay dito. Ayan po.